Ave Maria, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naranasan niyo na po ba yung kayo ay utosang pumunta sa isang lugar? Isang malayong lugar na hindi mo pa nararating at yung ibinigay sa inyo na habilin, pupunta ka doon pero hindi ka magdadala ng kahit na ano. Wala kang bitbit na pera, pagkain, damit. At ang tangi mo lang daladala ay yung iyong tsinelas at magdala ka ng tungkod. Mahirap, di po ba? Paano ka nga ba susunod kapag ganun? Makakasunod ka ba kapag kumakalam ang iyong sikmura? Makakasunod ka ba kapag iniisip mo yung pagod at hirap? Makakasunod ka ba kapag habang naglalakbay ka ay makaka-encounter ka ng iba't ibang uri ng tao? Meron kang pagbibintangan, ay baka magnanakaw yan, ay baka sira ulo yan, baka may masamang balak yan sa atin. Huwag natin siyang patuloyin, huwag natin siyang tanggapin. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo ng karaniwang panahon at ang ating ebanghelyo ay hango sa sulat ni Apostol San Marcos, Kabanata 6, talata 7 hanggang 13. Ang pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Maririnig natin sa ebanghelyo na sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad ng dala-dalawa. Bakit kaya dala-dalawa? Kasi kung iisipin ninyo, 12 yung alagad ni Jesus. So kapag siya ay sinugo nila ng isa-isa, mas maraming lugar yung mapupuntahan nila. Mas maraming tao yung ma-evangelize nila. Mas maraming tao yung makakarinig ng ebanghelyo ng pag-asa. Kaya lang ang bilin ni Jesus, dala-dalawa kayong pupunta sa lugar na ito. Pagkatapos, hindi lang doon nagtapos, dala-dalawa niyang pinapunta, pinahayo ang kanyang alagad at binilinan na huwag magdadala ng kahit na ano. Walang dalang pagkain, pera, damit, ang tanging daladalang ay tsinelas at tungkod. Lord, paano ko susunod sa iyo kapag ganyan? Gusto mo ba akong maging alagad o gusto mo akong pahirapan? Ito yung challenge sa atin ngayon ng ating ebanghelyo. Hindi ganun kadali ang pagsunod sa Diyos. Mahirap, may mga pagkakataon na makakaranas tayo ng depresyon, malulungkot tayo, malulungkot lalo na kapag tayo nag-iisa. Salamat dahil ang habilin ni Jesus ay magsama tayo. Hindi mo gagawin ang misyon mo nang nag-iisa ka lang. Napakaganda nun kapag may katuwang ka at alam mong hindi ka nag-iisa. Ang problema ngayon kapag yung katuwang mo, yung kasama mo sa paglilingkod ay pa-main character. Ibig sabihin, ang gusto niya, nakatapat lagi sa kanya yung camera, yung spotlight laging nasa kanya. Gusto niya palagi lahat ng gagawin ko yung nakikita ng tao, nakikita ng superior ko. At ikaw, dito ka lang sa likod, diyan ka lang sa background. Ang hirap kapag ganun ang naging mong kasama. Kapag ikaw ay lay minister, anong gagawin mo? Kapag habang naglilingkod ka, pagkatapos, meron kayong duty, meron kayong schedule, pero may kasama kang bida-bida. Ang gusto niya, siya lagi ang nagbubukas ng tabernakulo. Ang gusto niya, siya lagi ang magbibit-bit ng mga siborium. Ang gusto niya, siya lagi yung bida sa inyong kura paroko. O kahit ikaw ay lector, commentator, sakristan, greeters, o kung ano man yung position mo sa simbahan, paano mo gagawin yung tungkulin mo kapag yung mga kasama mo ay mahirap pakisamahan? Hihinto ka ba? O magpapatuloy ka sa paglilingkod? Marahil ito yung nais ibigay sa atin ni Jesus na mensahe, kaya inutusan niya ang kanyang mga alagad na magsuot ng tsinelas at magdala ng tungkod. Anong kinalaman ng tsinelas at tungkod? Ang tungkod, suporta. Alam niyo, naranasan ko minsan nung kami ay mag-hiking, umakyat kami sa bundok,
And ang hirap nung una, kasi alam niyo naman, medyo may edad na ako. So ang hirap nung paakyat sa bundok kapag yung wala kang hawak. Maganda kapag may kasama ka, may aalalay sa'yo. Yun yung kagandahan nun. Kapag marami kayong aakyat sa bundok at hindi ka nag-iisa. Kasi pag nag-iisa ka, talagang matatakot ka. Pagkatapos nung nakakita ko ng kahoy, kawayan na medyo matibay pa, kinuha ko siya pagkatapos ginamit ko siyang tungkod and nakatulong siya ng malaki. Kasi kapag yung humahakbang ako, mas nagigi akong matatag kapag may hawak akong tungkod. At siguro ito yung nais ni Jesus sa atin sa buhay paglilingkod. Magdala ka ng tsinelas para hindi ka masaktan. Magdala ka ng tungkod para alalayan ka sa bawat mong paghakbang. Tungkod na sumisimbolo sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Tsinelas na sumisimbolo sa pagtitiwala sa pag-ibig at awa ng Diyos. Na kapag sinugo ka ng Panginoon, magtiwala ka, God will provide. Kaya nga, sinabi ng Diyos, huwag kang magdadala ng kahit na ano. Hindi ka magdadala ng damit, ng pera, o ng pagkain, kasi ang Diyos ang magbibigay nito sa iyo. Divine Providence. Mahirap minsan magtiwala sa Diyos, lalo na sa mga pagkakataon na kailangan mo ang bagay na ito. Kaya lang ito yung hamon sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang pagtitiwala sa Kanya ng lubos. At ang wika ni Jesus sa ebanghelyo, kapag pumunta ka sa isang lugar at hindi ka tinanggap, pagpag mo ang iyong tsinelas. Anong ibig iparating sa atin ni Jesus? Pagnilayan po natin. Pagpagan mo ang iyong tsinelas, hindi ibig sabihin nito maghiganti ka o gamitin mo itong bagay na ito na ginawa nila sa akin para in time pagdating ni Kristo isusumbong ko kayo. Hindi nyo ko tinanggap. Hindi iyon ang nais ni Jesus. Ang ibig ni Jesus, kapag hindi ka tinanggap sa isang lugar, pagpag mo ang iyong tsinelas upang nang sa ganun sa susunod na lugar na iyong pupuntahan, wala kang bit-bit na anumang mabigat. Hindi mo bit-bit yung ayaw sa akin ng mga kasama ko. Hindi mo bit-bit yung galit ako sa mga ka-brothers ko, galit ako sa mga ka-sister ko. Galit ako kasi wala silang tiwala sa akin. Galit ako kasi hindi nila ako tinanggap. Hindi mo bit-bit yun. Bakit? Kasi ang bit-bit mo, ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod. At kapag tinawag ka ng Diyos sa buhay paglilingkod, aalalahanin mo palagi ang mensahe ng unang ebanghelyo noong nakaraang linggo. Si Jesus ay hindi kinilala sa kanyang sariling lugar. Rejection, subalit hindi ito tinignan ni Jesus na dahil ni-reject niyo ako, hindi na ako maggagawa ng himala sa lugar na ito. Gumawa pa rin si Jesus ng himala sa lugar na iyon. So kapag tayo'y nakaranas ng rejection, hindi natin dapat ito gawing dahilan para hindi na tayo magpatuloy sa paggawa ng misyon. Hindi natin ito dapat gawing dahilan para huminto tayo sa paglilingkod sa Diyos. Bagkus gamitin natin siyang ladder paakyat sa kaharian ni Jesus. Dahil bit-bit natin yung pagtitiwala, pananampalataya, katatagan ng kalooban at kababaang loob. Iyon yung napakahalaga sa buhay paglilingkod. Kaya kung nais mong maging pari, nais mong maging seminarista, nais mong maging sakristan, nais mong maging lay minister o kahit na anumang posisyon sa paglilingkod sa simbahan, mahalagang walang kang bit-bit na kahit na anong mabigat sa iyong puso. Na hindi mo titignan ang kahit na sinong kasama mo, bagkus magtitiwala ka kay Jesus at sama-sama ninyong gagawin ang misyong ibinigay ng Diyos. At lagi mong tatandaan, ito ay misyon ng Diyos. Hindi mo misyon, hindi ko misyon, kundi misyong ipinagkatiwala
sa atin ng Diyos. At kapag ang Diyos ang may-ari ng misyon ng ating buhay, makakaasa tayo na kailanman tayo'y hindi mabibigo at patuloy niyang tutulungan. Maraming salamat po at manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakila at mapagmahal na Diyos, pinasasalamatan ka po namin sa pagkakaloob sa amin at pakikibahagi sa iyong misyon. Ama, bigyan mo kami ng pananampalataya at pagtitiwalang buong buo na anumang aming haharapin, ikaw ay aming kasama. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa kabila ng mga pagtalikod sa amin ng tao, sa kabila ng mga sakit at kabigo ang aming daranasin at dinaranas, hindi ka namin bibiguin, pagkus patuloy kaming magiging matatag at gagawin ng lahat para sa iyong kapurihan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon, gabayan ng mahal na Birheng Maria at tulungan ng panalangin ni Santo Padre Pio. God bless po sa ating lahat.